Okay, so magandang gabi po muli sa inyong lahat at salamat muli sa ating Panginoon na tayong lahat ay pinagkalooban niya ng pagkakataon na mabuhay sa araw na ito, na tayo'y nagising, binigyan niya tayo ng kalakasan, tayo'y iningatan niya sa buong maghapon, sinustain niya tayo, pinagpala niya tayo sa iba't ibang kaparaanan kasama ng ating mga mahal sa buhay. Kaya maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. At share ko lang po yung aking screen sa inyo. Salamat po sa Lord na umokay na ang aking Zoom. So, bago po tayo magsimula doon sa chapter 24 at ikahuling bahagi na po ito ng chapter 24. Medyo ito po ay magaang-gaang na, ika nga, madali-dali nang unawain siya. So bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Kami pong mga magkakapatid ay sama-samang dumudulog sa iyo sa gabing ito. At minsan pa hinihiling namin na pagkalooban mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan na ito ay amin pong maintindihan. Alam po namin, O Diyos, na ito ang nais mo, na kami ay mag-aral ng iyong salita at kami ay lumalim sa aming pananampalataya. Kaya alam po namin, Panginoon, na kami ay gagabayan mo dahil ito ang nais mo na kami ay matuto. Kaya tulungan mo po ako, tulungan mo ang aking mga kapatiran, tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, sa gabing ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Now, bago po ako pumunta doon sa pag-aaral natin, kasi ako po ay nakikinig sa inyong mga actually sa isang grupo lang pala na ako po ay nakapakinig at medyo nabitin yung kanilang oras yata doon, ano ho. Parang kulang isang oras no. Gawin na lang natin kaya magdamag ito para talagang wag tayo mabitin. But anyway, bibigyan ko lang humpansin kasi nabanggit ito doon sa discussion kanina nung isang grupo. At meron nung isang particular verse na binasa, yung Matthew 24 verse 13, no? Ano po yung sinabi doon sa verse 13? Ang sabi po doon, but the one who endures to the end will be saved. No? But the one who endures to the end will be saved. Now, pag tiningnan niyo po yung verse na yon, kailangan titingnan din natin yung mga naunang verses doon. Hindi lang po yung verse 13. Kasi kung papasin nyo, nagsimula ang verse 13 sa word na but. No? But the one who endures to the end will be saved. So ibig sabihin, i-consider natin yung mga naunang talata. Although natalakay na po natin to no? Ano po ba yung mga naunang talata? Ito yung sinasabi natin from verse 3 and onwards hanggang verse 16. Ano po tinalakay doon? Yung tungkol sa tribulation, yung tungkol po sa famine, sa earthquake, ano po ang tungkol sa ano po no, sa birth pangs, yung labanan ng kingdoms against kingdoms, no, nation against nation, ethnic groups against ethnic groups. So tapos ang sabi doon, pagkatapos po noon, tapos sabi diyan meron pong many will fall away, many will betray one another,
And then false prophet will arise at ililigaw niya ang marami, di ba? Yun ang binanggit doon eh. And yung lawlessness mag-i-increase. Yun po yung mga binanggit. Tapos tsaka sinabing, but the one who endures to the end will be saved. Now, yung pong saved dito, hindi po ito yung iniisip nating kaligtasan na katulad ng pagkaintindi natin. Na yung bang kapag ka ikaw ay tumanggap sa Panginoon at nagsisi sa mga kasalanan, ikaw ay ligtas. No? Which is ang ibig sabihin nun, pag ikaw ay pumanaw, at dahil ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay ligtas, ikaw ay hindi mapupunta sa impyerno, ikaw ay mapupunta sa kaharian ng Diyos. So yun po yung common understanding natin ng ligtas o kaya ng save. Pero dito po sa verse 13 na ito, hindi po yun ang ibig sabihin nun. No? Ang ibig sabihin po nun ng save dito ay victorious. Okay? Victorious. Kasi napagtagumpayan mo yung lahat ng dumaang digmaan, dumaang kagutuman, dumaan na mga na yung labanan ng mga bansa sa bansa, yung dumaan na tribulation. Ibig sabihin, napagdaanan mong lahat yon hanggang sa dulo at nalampasan mo yon, ibig sabihin ikaw ay victorious. No? Ikaw ay victorious. Magkaiba po yung meaning nung victorious ka kesa doon sa ikaw ay saved. Nananampalataya ka sa Panginoong Hesus at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at ikaw ay nagtiwala sa Kanya, then ikaw ay ligtas. Ito naman po, dumaan ka sa lahat ng mga pagsubok, dumaan ka sa lahat ng mga uri ng kahirapan, pero nalampasan mo yon, ikaw ay victorious. Yun po yung ibig sabihin ng verse 13 dito. Kasi kapag ka po inunawa natin dito yung verse 13, doon sa pagkaunawa natin ng kaligtasan, lalabas po dito na ang kaligtasan mo ay dahil ikaw ay nakapagtiis. Alam ho natin na ang kaligtasan natin hindi dahil sa ating pagtitiis, kundi ang kaligtasan natin dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Di ba? So kaya po, iba po yung ibig sabihin ng kaligtasan na yon. Okay? Kesa doon sa ikaw ay victorious. Kumbaga parang ganito po yan, no? Sa lahat ng dinaanan mo, nahirap dito sa mundong ito, lahat ng dinaanan mo dito, na mga pagsubok, pero nalampasan mong lahat yon, ikaw ay victorious. No, na nalampasan mo yon, ikaw ay nagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok. So iba po yung ibig sabihin nung nagtagumpay at iba po yung ibig sabihin nung naligtas. Okay? Iba po yung save, iba yung victorious. Kaya yung dito sa verse 13, ang tinutukoy po diyan ay victorious ka. Pag nalampasan mo lahat ng mga pagsubok, mga kahirapan, mga lahat ng uri ng ng yun na, mga pagsubok at kahirapan sa buhay, victorious ka. So yun po yung ibig sabihin ng verse 13 dito, ha? But the one who endures to the end will be saved. So ibig sabihin nag-endure ka, no? Sana nakukuha niyo po ako na magkaiba po yung ibig sabihin nung hindi ito yung ibig sabihin ng salvation na sa pagkaalam natin. Basta ang sabihin po ng save dito, victorious. Victorious. Okay? So madali salita, ikaw ay ligtas na, pero dahil nalampasan mo ang lahat ng uri ng pagsubok, ikaw ay victorious doon sa mga pagsubok na yon. So bigla, konting ano lang ho, linaw lang doon sa kahulugan nung verse 13 na yon. Okay? Alright? Kasi pagka yung po ay inunawa natin na yun ay salvation natin, so ibig sabihin na save ka kasi nag-endure ka. So ibig sabihin, sarili mong gawa yun. Sarili mong gawa yun. Pero alam natin ang kaligtasan ay walang kahalong gawa. No? Dahil ang gawa ay ano po siya, result lang ng pagiging ligtas mo.
pero hindi yun ang paraan para maligtas ka. Okay? So maliwanag po tayo doon, ha. Basta ang salvation kasi is by grace and by faith alone in Jesus Christ. Hindi po sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating pagtitiis, hindi sa sarili nating diskarte, hindi po, no? Ang kaligtasan natin. Pero yung pagiging victorious mo, yun po dahil tinatagan mo sarili mo, tiniis mo ang lahat ng hirap. Kaya kahit na dumaan ang taggutom, dumaan ang lindol, dumaan ang digmaan, dumaan ang peste, dumaan ang lahat ng yon, pero nanatili ka nakatayo. Ibig sabihin, victorious ka. Hindi ka bumibitaw. Hindi ka bumibitaw sa pananampalataya mo. Nananatili kang nananampalataya sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga kahirapan dumating sa iyo. So, ikaw ay lumabas or you came out victorious. Yun po yung ibig sabihin ng verse 13 doon, mga kapatid. Okay? So, bigyang liwanag ko lang po, no? I don't know kung sa ibang group ay naging discussion nyo rin po yon. Pero just to clarify, para liwanagin lang po kung anong ibig sabihin nung yung sinabi po dun sa verse 13 na yon, no? Na ulitin ko lang, sabi doon sa verse 13 ay yon, but the one who endures to the end will be saved. So parang ganito po, kung iibahin natin, but the one who endures to the end will be victorious. Okay? Will be victorious. Yun po yun. Alright, now, punta na po tayo sa talagang topic natin ngayong gabi. Nandito na po tayo sa verse 43 and God willing matapos natin ito kasi medyo nagdagdag ako ng konti. Ayan, sabi diyan, but you do know this. Sa iba pong translation, ang sabi dito is know this. So kumbaga pag tiningnan po natin dito, si Jesus Christ ay nagbibigay payo, no? Kumbaga sinasabi ni Jesus Christ sa mga kausap niya noong mga oras na yon, yung kanyang mga disciples, alamin niyo to, no? Alamin niyo to. Sabi niya. And then he goes on to say, had the owner of the house known when the thief was coming, he would have stayed awake and not allowed his house to be broken into. So, dito po ay nagbibigay na naman ng analogy ang Panginoon. Siyempre, ang isang may-ari ng bahay, ibig sabihin yung owner ng house, kung alam niya na ang magnanakaw ay papasukin siya, hindi siya matutulog. At hindi niya papayagan na mapasok siya at mapagnakawan siya ng magnanakaw. Diba? So kung alam niya na ang magnanakaw ay papasukin siya, hindi siya matutulog. And then he goes on to say, therefore you too must always be ready. Okay? So again, yung analogy po ng Panginoon dito, hindi niya ikinukumpara ang sarili niya sa isang magnanakaw na hindi mo alam kung kailan darating. Kasi baka i-equate natin na kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos Di ba? Hindi natin alam kung kailan magra-rapture. Hindi natin alam kung kailan yung second coming. May mga palatandaan, may mga signs, no? Pero hindi natin alam. At sinabi niya na nung una pa, walang nakakaalam. Kahit anghel sa langit, hindi alam. Kahit siya, hindi niya alam. No? Tapos biglang sabi niya rito, but you do know this, had the owner of the house known when the thief was coming, he would have stayed awake and not allowed his house to be broken into. So, baka mamaya ihambing po natin na ang unawa natin dito, inihahambing ng Diyos ang kanyang sarili sa isang magnanakaw. Hindi po, no? Hindi po niya inihahambing ang sarili niya sa isang magnanakaw. Kundi yung analogy po, no? Yung analogy. So ibig sabihin, kung alam mo, nakikita mo na ang palatandaan na magkakaroon ng rapture at magkakaroon ng second coming, maghanda ka. So ganun po yung analogy. Kung alam mo nang parating ang
Panginoon, alam mo nang nagpinapakita na yung signs na siya ay magkakaroon ng rapture o kaya magkakaroon ng second coming, then mag-prepare ka. Huwag kang tutulog-tulog. No? So, now, pansinin niyo po mga kapatid, di ba ang isang tinalakay natin dito ay sinabi ng Panginoon, kapag ang fig tree, no, ay nagsimula ng manariwa at mag-usbong ng dahon, ang sabi niya, malapit na, alam niyo na naparating na ang summer. Yun ang palatandaan. Now, at alam natin sa Book of Hosea, ang fig tree ay picture siya o inihalin tulad siya sa bayang Israel. So kaya kung kukunin po natin yung analogy doon, ibig sabihin kapag ang bayang Israel ay umuusbong na at sumasariwa na at umuunlad na, so ibig sabihin no, palatandaan na yan na malapit na ang rapture, malapit na ang second coming. Okay? Now, yung malapit na po yun na yun, pwedeng thousands of years pa rin yun. Pwedeng hundreds of years pa rin yun. Dahil sa Panginoon ho kasi, walang time frame. Ibig sabihin, hindi siya nakukulong ng panahon. Kaya nga pwedeng ang 1,000 years sa atin, one day lang sa Kanya. No? So, kaya yung time po doon na malapit na, hindi ibig sabihin, ano yan, na isang araw na lang nandyan na siya. Hindi po. So, now, kaya nung sabihin ng Panginoon na ang fig tree, pagka nanariwa at nagkaroon ng dahon, ibig sabihin malapit na ang summer. No? Parating na ang summer. Yun ang palatandaan na nanariwa na. Now, i-translate ho natin sa gustong ituro ng Panginoon sa kanila. Kapag nakita nyo na ang Israel ay umuunlad na parang fig tree na nananariwa at unuusbungan na ng panibagong dahon, ibig sabihin nagiging sariwa na ulit siya, ibig sabihin nun, malapit na ang rapture, and of course after the rapture, kasunod nun ay second coming na. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay? Kaya niya hinalintulad ang isang puno ng fig tree sa Israel, palatandaan yon. Now, pansinin niyo po, ang Israel po, nang sila'y bumalik at naging nation na sila ni 1948, alam niyo po ba nagsimula na ang pag-unlad ng Israel? Noong 1948, May 1948, sila po ay idineclare as nation. Nung time po na yan, I think ang kanilang prime minister noon ay si Ben Gurion, na kung saan sa kanya ipinangalan yung airport nila doon. Sila po ay pumayag na merong mag-exist ang dalawang bansa sa loob ng Israel, ang Palestine at saka sila. Pumayag sila doon sa ganung kasunduan. Pero yung Palestine po ay hindi pumayag. Okay? Kaya right after ng declaration po ng kanilang nationhood, ginera na kagad sila. Hindi pa nagsisimula sila sa buhay nila doon, ginera na sila. Pero they came out victorious. And then since then, ang Israel po ngayon, pagsusubaybayan nyo, napakaunlad. Napakayaman ng Israel ngayon. Napakaunlad doon nila. So ibig sabihin, pag titingnan ho natin, yung pong sinasabing, yung prophecy sa kanila na yung fig tree ay nananariwa, umuunlad, ganun na ho ang sitwasyon ng Israel ngayon. Sa madalit salita, talagang sasabihin natin na malapit na talaga ang rapture. No? Nakikita na natin yon. Kaya nga lang, ang isa pang inaabangan natin ay magkaroon ng temple. Matayo ang temple. Pero yung pong parang fig tree na sumasagana na siya ay sariwa na at naglalabas na ng dahon, para pong ganun ngayon ang Israel. Ang Israel ay mayaman ho, no? Napakayaman ng Israel ngayon sa mga panahon na ito. Okay? Napanood ko nga yung kwento ng Shimon Peres, yung dating naging prime minister nila eh.
ang sabi sa kanya ni Ben Gurion, maliit ang Israel. Kaya mahihirapan tayong makidigma. Ang naging sagot sa kanya ni Simon Perez, maliit ang Israel pero mayaman tayo sa karunungan. Malaki tayo sa karunungan. Kaya kaya natin sila. Yun po yung naging sagot, no? Which is right now that is what is happening in Israel. Kaya ito po ang payo ng Panginoon sa kanila. Therefore, you too must always be ready. Tandaan nyo, nung sinabi ni Jesus Christ to, first century pa to. First century ito. Nasa 21st century na tayo. Ibig sabihin, 2,000 taon na ang lumipas nung banggitin ito ng Panginoon sa kanila that you must be ready. No? Therefore, you must be ready. Which is, ito rin po, I believe, ang message ng Diyos sa atin hanggang ngayon. Let us all be ready. Ang reason, sabi diyan, for the Son of Man will come when you are not expecting Him. Okay? For the Son of Man will come when you are not expecting Him. Now, tingnan niyo po yung ginamit ni Jesus Christ dito. Pangalawang beses niya nang ginamit ito, for the Son of Man. Di ba? So, He was referring to Himself. He was referring to His deity, yung kanyang pagka-Diyos. No? So, kaya ang tinutukoy niya rito na the one who will come ay walang iba kundi siya. No? And yet, nung sinasabi niya ito, nandun siya. Di ba? Nandun po siya. Kausap niya yung mga disciples. So kaya itong binabanggit niya ito is ito po ay future mangyayari. For the Son of Man will come when you are not expecting Him. Okay. Verse 45. Who is the faithful and sensible servant whose master puts him in charge of the household staff to give them their food at the proper time? Now, pansinin niyo po dito, nag-shift na si Jesus Christ dito. Kasi balikan natin yung yung verse 43, yung verse 44, verse 43. Sabi diyan, but you do know this, had the owner of the house, no, known when the thief was coming, he would have stayed awake. So ibig sabihin, yung owner dito is the master, di ba? Kasi siya yung owner ng house. Pero pansinin niyo, pagdating po sa verse 45, nag-shift siya. Who is the faithful and sensible servant whose master puts him in charge of the household staff? Pero bago siya kanina, ang binabanggit niya, yung master dun sa house. Ngayon, ang binabanggit niya naman, servant. Okay? Servant dun sa house. Ang transition, no, ay nandoon sa verse 44. Ano ang transition? Yung sa verse 44, ang binabanggit niya ay siya na. Di ba? Siya po yung Son of Man si Jesus Christ Nakuha niyo? So, ibig sabihin, yung verse 43, ang binabanggit niya is master of the house. Tapos, do sa verse 44, ang binabanggit niya ay siya. Siya yung Son of Man. Pagkatapos sa verse 45, binabanggit niya, servant naman, hindi na yung master. Pero may binanggit siyang master. Kasi sabi niya, who is the faithful and sensible servant whose master puts him in charge of the household staff to give them their food the proper time. Okay, so pag tiningnan niyo po ang context nito at yung transition na nangyari, ang binabanggit po dito na master ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Kundi si Jesus Christ. And then, sabi niya, who is the faithful and sensible servant? No? Na pinagkatiwalaan ng master. Okay? Para maging in charge sa kanyang household staff. Na siya yung magbibigay ng kanilang pagkain sa tamang oras. Nakukuha niyo po? So, ulitin ko, verse 45. Meron pong master, yung master, meron siyang servant. At yung servant na yon ay faithful and sensible. Okay? Bakit siya faithful and sensible? Kasi nung ipinagkatiwala ng master sa kanya yung
mga staff niya, yung household staff niya, binibigyan nung servant na ito ng pagkain sa tamang oras. Kaya yung servant na yon, faithful siya, sensible siya, dahil sa oras ng pagkain nung mga tauhan nung master, pinapakain niya. Okay? Kumbaga siya yung katiwala. Siya yung katiwala. So, nasundan niyo na po ako? Siya yung katiwala. And then sabi niya, it will go well with that servant if he is found doing his job when his master comes. Okay? It will go well with that servant. Sino po yung servant? Yung servant na pinamahala nung master sa kanyang mga tauhan para magpakain sa kanila dahil pinapakain niya yung mga tauhan ng master sa tamang oras. At magiging mabuti para sa kanya yon kapag yung trabaho niyang yon ay kanyang ginagawa kapag yung master niya ay dumating. Nasundan niyo po ako? Okay? So, verse 47. Yes, I tell you that he will put him in charge of all he owns. So dahil yung pong servant na yon na ginawa nung master na katiwala sa iba niya pang mga tauhan para magpakain sa kanila, ay ginagawa ang kanyang tungkulin, no? At dinatnan siya nung kanyang master na tumutupad siya sa kanyang tungkulin. Ang ginawa nung master ngayon, ginawa siyang in charge na sa lahat ng pag-aari niya. Okay? Now, verse 48. But if that servant is wicked and says to himself, my master is taking his time, and he starts beating up his fellow servants and spends his time eating and drinking with drunkards. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Pero kung yung servant na ito, sabi, yung servant na ito nung master ay wicked, at sabi niya, matatagalan pang bumalik ang aking amo. Oh, matatagalan pang bumalik. So, tapos ang ginawa niya, dahil alam niyang matatagalan pang bumalik yung kanyang amo, ang ginawa niya ngayon, yung mga ibang servants doon, ibang tauhan ng amo na ilagay sa pamamahala niya, binubugbog niya. No? Binubugbog niya pagkatapos, imbis na sa oras ng pagkain ay pakainin niya yung mga tauhan ng master niya, ano ang ginagawa niya? Nakikipag-inuman sa mga lasinggero. So ibig sabihin po, hindi ginagawa yung kanyang tungkulin na iniatang sa kanya nung kanyang master. At yung tungkulin na iniatang sa kanya nung master ay siya ang magpakain doon sa mga iba pang tauhan ng master. Kumbaga siya yung parang mayordomo, siya yung pinaka-supervisor na ipinagkatiwala sa kanya yung iba pang mga tauhan ng master. So, kaya dalawang senaryo po, no? Dalawang senaryo. Yung unang senaryo, siya ay tapat na tumutupad sa kanyang tungkulin. Kaya whether darating yung master niya or hindi, ang importante sa kanya, siya ay faithful doon sa master niya na tinutupad niya yung tungkulin niya. Pinapakain niya sa tamang oras yung ibang mga tauhan ng master niya. Kaya ibig sabihin, inaalagaan niya. So, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin. Ang sabi ng master, dahil nung dumating siya, nakita niya na ginagampanan ng kanyang katiwala na yon, yung servant na yon, yung kanyang tungkulin, gagawin ko siya tagapamahala pa sa lahat ng aking mga ari-arian. Pero kung yung servant na yon ay wicked, at sabi niya, hindi pa naman darating ang master ko, maglalasing na lang ako at kakain ako hanggang gusto ko, at itong mga pinagkatiwalang mga tauhan niya sa akin na ito, bubugbugin ko itong mga ito. Diba? So, verse 50, then his master will come on a day the servant does not expect, at a time he doesn't know. So, anong gagawin ng master? Nung dinatnan niya, hindi ginagawa yung tungkulin, pinagmalupitan yung ibang mga servants, nakipag-inuman sa mga lasinggero, namuhay ng ng
pasarap sa buhay, ito ang sabi ng Diyos, and He will cut him in two and put him with the hypocrites, where people will wail and grind their teeth. So, tignan natin ano ngayon ang natin dito, ano ang take away natin, mga kapatid. Ibig sabihin, tayo ay mga servant ng Diyos. Kung tayo po ay mga servant ng Diyos at ginagampanan natin yung ating tungkulin bilang kanyang lingkod, kung ano man yung ipinagkatiwala niya sa atin ay pinagbubuti natin, nagampanan yon, anumang oras dumating ang Panginoon, ready tayo at pagnadatnan tayo ng Diyos na tayo ay faithful na servant ng Diyos, then ang sabi po dito, gagantimpalaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng bibigyan tayo ng pamamahala sa iba niya pang mga ari-arian. Pero kung tayo po ay wicked, at sabi natin, matagal pang babalik ang Diyos, wala pang ang templo no? Hindi pa nga, ang gulo-gulo pa nga sa Israel hindi pa ano yan. Wala pa yang si Antichrist, matagal pa yan, no? Sige, wag na tayong kumbaga magpa-banjing-banjing tayo, wag tayong maglingkod sa Diyos, magpasarap tayo sa buhay. Gawin natin kung anong gusto natin. Matagal pa naman babalik ang Diyos. At tayo po ay walang pakialam sa kapwa natin, no? Magpakaligaya tayo. Wala akong pakialam kung merong mga taong hindi ligtas, may mga taong mapupunta sa impyerno, may kahit yung kapitbahay ko, lasinggero, wala akong pakialam diyan kung mamatay man niya, mapunta siya sa impyerno, bahala siya sa buhay niya. Basta ako, iintindihin ko lang ang sarili ko. No? Ang aking lang concern ay sarili ko. Then ano po ang sabi ng Diyos? Pag bumalik siya at dinatnang kang ganyan, o kaya inabot ka sa ganyang kalagayan ng kamatayan, ano ang sabi ng Panginoon dito? He will cut him in two and put him with the hypocrites, where people will wail and grind their teeth. Ano po ibig sabihin ng wail and grind their teeth? Ibig sabihin po niyan suffering. So kaya, in conclusion, ang isang servant ng Diyos, no, ang isang servant ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, tinutupad ang Kanyang tungkulin, ginagawa ang Kanyang trabaho, naglilingkod siya sa Kanyang kapwa para makasamba ang Kanyang kapwa sa Diyos, and all that, mamatay man siya, no, o i-rapture man siya, bumalik ang Panginoon at i-rapture siya, ang gagawin ng Panginoon sa Kanya ay pagkakatiwalaan pa siya. Gagantimpalaan siya at pagkakatiwalaan siya ng mga ari-arian pa ng Diyos. Pamamahalain pa siya ng Diyos, no, sa mga ari-arian. Kaya nga po, ang sabi sa atin sa New Jerusalem, the new heaven and the new earth, and in the New Jerusalem, Jesus Christ will reign and rule together with us. So kaya po, pag dinatnan tayo ng Diyos na tayo'y naglilingkod ng tapat, ginagawa natin ang ating tungkulin bilang Kanyang servant, abutin man tayo ng kamatayan o i-rapture man tayo, ang sabi ng Diyos, tayo'y gagantimpalaan. Pamamahalain tayo sa Kanya pong kaharian. Pero, kung ang katwiran natin, ay wala akong pakialam diyan, wala akong magpapasarap ako sa buhay, magpapakalasing ako at well, darating ang time for eternity you will suffer. You will undergo suffering. Yun po yung sinasabi ng people will wail and grind their teeth. So, I hope naging maliwanag po sa atin mga kapatid yung verses 43 hanggang 51. Ano po? At and I hope na naging maliwanag din po sa atin yung pong verse 13 na binabanggit ko kanina. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Medyo maigsi lang yung verse natin ngayon. Wala naman pong ibang tinutukoy sa atin dito ang Panginoon, kundi tayo po ay maging handa, no? Tayo ay maging handa sa Kanyang muling pagbabalik, whether it is by rapture or by death natin or sa second coming. Anyway, yung second coming po para sa mga Hudyo talaga yun no?
So whether by rapture or by death, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, dapat tayo ay handa. Ready tayo. Hindi tayo nag-aalanganin, no? Hindi tayo natutulog sa pansitan, sa kangkungan. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos, tapat na naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa ipinagagawa sa atin ng Diyos, no? At tayo po ay kumbaga tayo po ay itinuring na mga katiwala ng Diyos. Itinuring tayong mga servant ng Diyos. At bilang servant, at siya yung master natin. At bilang servant ng Diyos, inaasahan ng Diyos na kahit hindi pa siya babalik, kahit wala pang rapture o kahit tayo hindi pa mamamatay, ang ine-expect ng Diyos sa atin, tayo'y maglilingkod ng tapat. Dahil kapag tayo'y inabot ng kamatayan or ng rapture man na naglilingkod ng tapat, ano ang sabi ng Diyos? Tayo po ay paggagantimpalaan niya at pagkakatiwalaan pa tayo sa kanyang mga ari-arian, kumbaga. Pero kung tayo po ay maging tumalikod, wicked, wala tayong pakialam sa kapwa-tao, wala tayong pakialam kung maligtas man sila or hindi tayo naglilingkod sa Diyos, nagpapasarap lang tayo sa buhay at namumuhay tayo sa kasalanan, then anong sabi ng Panginoon? No? Pag inabot ka sa ganyang kalagayan na namatay ka o kaya dumating na yung rapture, no? Then for eternity, sasapitin mo ang lahat ng uri ng kahirapan. For eternity, at wala na pong katapusan yon. Wala nang katapusan yon. So yun po, kaya mga kapatid, I encourage every one of you and I also encourage myself to remain faithful to the Lord. Let's do the work of the Lord. Let's remain faithful as His servants at patuloy ho tayong maglingkod sa Panginoon habang tayo po ay binibigyan pa ng lakas ng Panginoon, no? Kanina po ako'y nakadinig ng maiksing testimony doon sa group na ginoinan ko at meron pong isang kapatiran doon na talagang siya po ay nagsabing nandoon yung deepest concern niya sa kanyang kapwa at nandun yung kanyang may pakialam siya sa kanyang kapwa-tao, no? Kaya gusto niyang patuloy siyang maglingkod sa Panginoon. No, sana po lahat tayo ay ganyan. Dalangin natin sa Diyos na, Lord, wag mamatay yung alab ng pagmamahal ko sa iyo, wag mamatay yung yung passion ko sa paglilingkod sa iyo, yung commitment ko, at datnan mo ko o mamatay man ako na ako ay naglilingkod, Panginoon. No? That's the message that we have for tonight, mga kapatid. So with that, thank you very much for listening. At tayo po ay magsasara sa panalangin.